Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa umagang ito sapagkat muli tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Ngunit bago po yun, tayo muna po ay umawit, mag-alay ng papuri at pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na magkapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangungusap nyo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na magkapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangungusap nyo. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang, nagkapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang, ng kapanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Minsan pa pagising sa umaga kay gandang alalahanin, Panginoon, ang kabulihan po ninyo, O Diyos. Hallelujah. Naaalala kayo, Nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangungusap nyo. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang, ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang, ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang, ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang, ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Jesus, dakila kayo, Panginoon. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na napakabuti, salamat po sa inyo. Isang pribilehiyo, Panginoon, na kami makapaglingkod po sa inyo sa umagang ito. Kagaya po ng awit, kayo'y dakila, Panginoon. At ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming hininga at ang aming pag-asa ay nanggagaling po sa inyo. Salamat po sa inyo, O Diyos, sapagkat may Diyos po kaming katulad ninyo, Panginoon. May Diyos po kaming malalapitan na katulad ninyo, O Diyos.
Hallelujah. Salamat po sa umagang ito. Patuloy na samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Ito'y tumimo sa aming mga puso. Ito'y lumago at mamunga, Panginoon, at maging pakinabangan sa bawat isa na makakarinig po sa umagang ito. Patuloy na ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng mataas na papuri, ang lahat ng mataas na pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Mapagpalang araw po sa lahat. Salamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Ina-appreciate natin at nare-recognize natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat meron na namang extension yung ating mga buhay. Amen? Tayo ay binigyan na naman ngayon ng Panginoon ng panibagong buhay. Marami ngayon ang hindi na nagising. Marahil ang iba ay wala ng buhay, pero salamat sa Panginoon, isa tayo sa buhay ngayon at malaya pang makakapagpuri at makakasamba sa Panginoon. Good morning po sa lahat. Ngayon po ay muli mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Tayo'y nagagalak sa Panginoon sapagkat tayo, bawat isa sa atin ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos para tayo ay magparangal, magbigay ng karangalan sa Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. At ngayong oras pong ito, tayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat po ng Kawikaan. Kawikaan chapter 19, verse 20. Marahil alam na po ito ng marami. Sa aklat po ng Kawikaan, 11:30 pala sa Egypt. So praise God, salamat sa Panginoon. Sa aklat po ng Proverbs chapter 19 verse 20. Ulitin ko po, sa aklat po ng Proverbs chapter 19 verse 20 o Kawikaan 19 verse 20. Yan, salamat sa Panginoon. Atin pong basahin. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ulitin po natin sa aklat po ng Kawikaan, chapter 19, verse 20. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Samahan tayo ng Panginoon sa oras pong ito. Pagpalain ang kanyang mga salita na ating pag-aaralan. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa salitang pakikinig. Mahalaga ang pakikinig. Amen? Mahalaga ang pakikinig. Meron tayong dalawang tenga ngayon. Sa paglikha sa atin ng Panginoon, binigyan tayo ng dalawang tenga. No? Ibig sabihin, more yan kaysa sa ating mga labi o ating mga bibig. Amen? Kaya mahalaga sa oras na ito ang pakikinig. Okay? Naalala ko nung bata po ako, ang lagi kong naririnig, siguro grade 4 or grade 5 ako dito sa church po natin. Mga bata kami, alam naman po natin kapag anak ng pastor, talagang laking simbahan po yan. At sa pagiging bata ko po, naririnig ko lagi yung kapag merong requirements, yung mga tumatayo, mga ginagamit ng Panginoon, ang lagi kong naririnig ay kailangan mayroon kang teachable heart or teachable spirit. Amen? Yung requirements
nung naririnig ko noon, nung bata pa ako, kailangan may teachable heart ka or teachable spirit. Requirements yon sa mga tumatayo, sa mga how to lead kasi nung time na yon. So, siyempre, kami ay upo-upo lang bilang anak ng pastor, nakikinig lang. At yun yung tumatak sa akin. Yung salitang teachable spirit or teachable heart. Sapagkat nung bata pa ako po ay palasagot sa magulang. Ako po ay, tawag dito, yung talagang, parang attorney yung tawag sa akin nung time na yon. Dahil nga po, nakaranas po ako sa labas, nakaranas po ako ng pambubuli. Kumbaga, tumatak sa isip ko na kailangan ko nang magsalita. Kailangan kong depensahan yung aking sarili. Dahil masyado na akong pag nasa labas ako, talaga naman bully. Sa itsura, ba't daw ganito itsura ko? At yun nga namang, dahil nga po hindi po tayo ganun ka pinagpala nung time na yon, yung mga damit po namin ay hindi naman ganun kagandahan. May time pa na nung bata ako ay sira-sira yung damit namin. Kaya tumatak sa isip ko, kapag ako ay sinasabihan, lalaban po ako. Ngayon, para akong walang tawag dito, walang spirit ng pagiging teachable o handang magpaturo. Pero salamat sa Panginoon, unti-unti po nating nalaman yun hanggang sa umiidad tayo at nauunawaan po natin na kailangan po talaga ng magkaroon tayo ng teachable spirit, teachable heart. Lalo tigit, tayo ay nasa ministeryo, mahalaga yung pagpapaturo natin. Amen? Kaya kailangan po natin ng pakikinig. Pag ikaw ay tinuturuan, hindi pwedeng hindi ka makinig. Kaya mahalaga nga yung salitang pakikinig. Be a good listener. Subalit ang katotohanan, marami po ang hindi pa rin maturuan o mahirap maturuan. Sa ministeryo man natin, sa labas man, marami ang hindi maturuan. Tayo po ba ay nagpapaturo? Bawat isa po sa atin ay handang magpaturo. Salamat sa Panginoon. Kung ikaw at ako ay handang magpaturo, to God be the glory. Sa Diyos ang karangalan. Subalit may isang pastor, yung nung nakaraang linggo ay na topic din po ito, o maigsi po niyang na intro sa kanyang pagsasalita. About sa mahirap turuan. Okay? Nilagay ko na rin dito yung aming napag-aralan nung nakaraan. Ang mahirap daw turuan based on experience ng karamihan. Una, ang mahirap turuan yung may mga pinag-aralan. Okay? Base sa maraming experience, karanasan, ay ang mahirap turuan, isa ay may mga pinag-aralan. Nga naman, laging pinagmamalaki. Nag-aral siya, may tinapos siya. Nako, ikaw, tuturuan mo, ikaw na elementary school, graduate, at yung degree holder na may mga tinapos talaga na matitindi. Mahirap turuan pag may pinag-aralan. Amen? Basta ipinagmamalaki nila yung kanilang mga pinag-aralan. Yan yung mahirap turuan. Pangalawang mahirap turuan, yung may pera. So, yan, mahirap turuan yan. Yung mayayaman.
mahirap turuan. Pag may pera, nakatingin sa kanyang kayamanan, sa kanyang pera. Kaya, pag tinuruan mo yan, nako, hindi pwedeng basta-basta makinig sa'yo. Bakit? Mayaman yan. Mahirap turuan yan. Maging yung mga matatanda, mahirap daw turuan yan. Base sa experience ng marami. Sino po ang matatanda dito? Ayun, si Mother Noven Medrano. Yan, isa po yan sa may edad. May edad lang. Yan. Mula sa Batangas. Sino po yung may edad dito? O yung tinatawag na matatanda? So, ang iba hindi ina-accept na sila ay matanda. Pero itong katotohanan na mahirap maturuan yung mga matatanda. Lalo na kapag sa church, ay, talaga namang uunawain mo maigi kapag may edad na, matatanda na. Yan yung base sa experience ng karamihan. Na hindi mo, ang lagi nilang sinasabi, pinagdaanan ko na yan. Naranasan ko na yan. Hindi mo ako pwedeng turuan. Pagka bata na ang nagtuturo, dun na nag-iiba. Nag-iiba yung attitude, nag-iiba yung, basta yung tingin sa sarili. Naranasan nyo na po ba yan? Na kapag may tinuruan kayo, lalo tigit, may edad o matanda, hindi kayo agad sinusunod. Ganyan yung experience ng marami. Mahalaga daw yung pakikinig. Pero ang iba ayaw makinig dahil bata yung nagsasalita. Dahil bata yung pastor, hindi kami susunod dyan. Bata yung pastor na yan eh. Kaya nga minsan sa church, pag bata yung pastor, marami ang umaalis. So hindi naman lahat. Pero may ganong senaryo. Na pag bata na yung pastor, para bang nakatingin dun sa edad. At hindi nakatingin sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng batang pastor. Salamat sa Panginoon. Medyo may kabataan pa po tayo sa pagiging pastor, pero salamat na lamang at pinagkalooban niya tayo at biniyayaan niya tayo upang magparangal sa kanyang pangalan kahit sa ganitong edad. So hindi naman po ako, wala na po ako sa kalendaryo, pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay tinawag ng Panginoon. Sa mga pastor dyan, na mga bata, medyo makakaranas po tayo ng ganyang tagpo ng senaryo sa church o sa labas na titingnan ka, ay bata pa yan. Yan. Pero wag po tayong tumingin doon. Ang Diyos ang kasama natin. Ipagtatanggol niya tayo. Yan. Ang huli, ang mahirap turuan daw ay yung mga tagapagturo o mga pastor. Mga pastor, amen po ba? Nakakaranas po ba kayo niyan? Nakapwa ninyo, pastor, mahirap turuan? Based on experience lang po yan. Pagka tagapagturo na, pastor na, ay mahirap ng turuan. May ilan-ilan. Salamat sa Panginoon, hindi po tayo ganito. Amen? Tayo pong lahat ay kailangang nagpapaturo. Hindi mo pwedeng sabihin, marami ka ng alam, marami ka ng experience. Hindi pwede nating sabihin, tagal na akong Kristiyano. Marami na akong experience, marami nang humahayo kami dyan, marami kaming napatanggap, marami kaming nagawang himala. Hindi pa rin pwede. Kailangan makinig pa rin tayo. Kailangan magpaturo pa rin tayo. Dahil araw-araw tinuturuan tayo ng Panginoon. Kailangan maging katulad tayo ng Panginoon.
Matalino ka nga, magaling ka nga sa maraming bagay, pero ang ugali mo ay hindi pa ganun kasolido, katulad ng sa Panginoon. Kailangan maging kamukha tayo ng Panginoon. Amen. Maging katulad tayo ng Panginoon sa pag-uugali. Kaya, kailangan natin ng pagtuturo. Amen. Hindi dahil pastor tayo, hindi dahil tagapagturo na tayo, hindi ka natatanggap ng pagdidisiplina o pagtuturo o payo ng marami. Mahalaga na tayo po ay nakikinig. Amen. Kahit ano pa yung pinag-aralan mo, kahit ano pa yung dami ng pera mo, kahit anong edad ka pa meron ngayon, o anong accomplishment man yung sinasabi mo, kailangan pa rin tayo magpaturo. Amen. Salamat sa Panginoon. Kailangan maging good listener po tayo. Kailangan matuto tayong makinig. Kung bakit binigyan tayo ng Panginoon ng 2 tenga at 1 bibig. Maraming mga tao, even Christian, na gusto salita ng salita. Gusto sila yung pinakikinggan, di marunong makinig. Kailangan marunong po tayong makinig. Ang sabi sa sa Santiago 1:19, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita. Why? Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng 2 tenga at 1 bibig para mas marami tayong pakikinig kaysa sa pagsasalita. Sabi ng Kawikaan, kapag marami ka daw sinasabi, mas madali ka pang pumasok sa gulo. Mas madali ka pang magkasala kapag salita ka ng salita. Tinuruan tayo ng Panginoon at pinakita ng Panginoon, binigyan nga tayo ng 2 tenga para makinig tayo. Marami ang gusto nagsasalita, marami ang gustong pinakikinggan sila. Pero pagdating na ng pakikinig, nako, karamihan dito na kita ko, napansin ko lang po, pasensya na kung masasabi ko po. Hindi naman ganun lahat. Nagkataon lang. Yung sa ating Foundation Day. No? May mga ilan lang naman po akong nakita doon. Paumanhin kung masabi ko ito. Para sa pagtuturo ng Panginoon. Di ba, pumupunta tayo sa sentro, sa ating Foundation Day, nagsasama-sama tayo. Subalit marami ang hindi nakikinig. May mga ilang pastor hindi nakikinig. Gusto, pinakikinggan sila pag sila ay nagsasalita. Nagpe-preach sila, pinakikinggan sila. At sinasabi pa nila, pumalakpak kayo. Palakpak. Pero pag during na sila naman ay makikinig o may word of God na, nako, pagala-gala na. At kung ano-ano na yung ginagawa. Hindi naman lahat. Yung mga nasa dulo, ayun yung napapansin ko po. Pero dapat, lahat tayo ay kailangang nakikinig. Even pagdating ng anniversary, sa mga anniversary sa mga churches, tigit, kapag ka normal yung sitwasyon, yung katulad ng dati, hindi dapat pagala-gala, pakwentuhan. Tawag dito, yung ating sarasak. Marami pa yung nagkekwentuhan, marami pa yung toki-toki. Pero during time ng preaching, nako, dapat laging makikinig. Agad nagpupuntahan dapat. Amen? Kailangan matuto po tayong makinig. Huwag po tayong salita lang ng salita. Gusto nating pinakikinggan tayo.
Although paulit-ulit kung sinasabi, marami ang gustong nagsasalita. Marami gusto mapansin sila sa pagsasalita nila. Magaling sila magsalita. Professional sila magsalita. Pero dito marami ang bagsak sa pakikinig. Tagapagturo man yan, mayaman man yan, gusto sila yung pinakikinggan. Pinakikinggan yung suggestion nila. Pero kapag yung iba yung nagsuggest, teka. Suriin kung mabuti yan. Kailangan matuto po tayong makinig, mga kapatid. Be a good listener. Good preacher tayo. Ang sabi nga ng iba, kung gusto mo maging good preacher, maging good listener ka muna. Amen. Kailangan natin na sumunod. Sabi po dito sa Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people falls. But in abundance of counselors, there is safety. So babagsak daw yung kaharian o anuman, grupo man yan. Babagsak yan kung walang mga tagapayo. Ibig sabihin, yung malalaking, di ba? Alam naman po natin to, yung even president, meron silang mga advisor. Amen? Ayan, tama po. Jenna. A good listener is a good leader. Di ba, yung kahit mga presidente, meron silang advisor. Kahit nga yung mga hari, meron silang mga binuo para magpayo sa kanila. Hindi pwedeng sabihin natin alam na natin lahat. Ang katotohanan, hindi mo alam lahat. Pag sinabi mong alam mo lahat, nako, kasinungalingan yon. Hindi natin alam ang lahat. Kaya kailangan natin ng tagapayo. Mag-a-advise sa atin. Someone na pakikinggan natin. Di ba? Kailangan natin sa buhay yan. Ang mga pastor, kailangan yan ng magpapayo din sa kanila. At kapwa nila pastor, higit sa lahat. Kasi nauunawaan ng mga pastor yung kalagayan ng kapwa nila pastor. At minsan, yung iba napagdaanan din pala, yung pinagdadaanan ng pastor na yon. Kaya salamat sa Panginoon, ang Pastor Ben Dawson, ang aking tiyuhin. Pastor Ben Dawson po, isa po nating pastor dito sa District 5. Isa po yan sa malaking bahagi sa buhay ko na nagpapayo siya patungkol sa ministeryo. Dahil meron na rin po siyang katagalan na pastor, ngayon, yung mga katulad ko, ay inaalalayan niya sa magitan ng pagpapayo. Dahil nga po nawala ng ilang taon ang pastora Nimpa, ang aking magulang. Nasa Lebanon siya. At walang magpapayo sa akin patungkol sa ministry. Dahil involved po tayo parati sa ministry. Salamat sa Panginoon, may Pastor Ben Dawson na nagpapayo po sa inyong lingkod. Na malaking bahagi sa aking buhay kung bakit ako ngayon naririto at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kailangan natin ng someone na pakikinggan natin, magpapayo sa atin. Hindi pwedeng dire-diretso na lang tayo, ura-urada na lang tayo magdesisyon sa buhay. Sa mag-asawa, hindi pwedeng isa lang ang magdidesisyon. Ito yung gagawin natin, ito gagawin natin, yung palpak. Bakit? Hindi humingi ng payo sa asawa. Hindi humingi ng suggestion sa kanyang asawa. Di ba sa mag-asawa, mas maganda, nagtutulungan, nagpapayuhan. Hindi pwedeng dahil lalaki ako'y masusunod.
Kaya ako'y magdidesisyon. Desisyon, palpak, sumablay. Bakit? Hindi nakinig sa sa asawa Mga asawang babae, lalaki man. Kailangan makikinig din tayo sa asawa natin. Hindi pwedeng tayo lang lagi yung nasusunod. Lalaki ka man, babae ka man. Makinig ka rin sa iyong asawa. Minsan sinasabi, wala namang pinag-aralan yung asawa ko. Di ako na lang talaga yung magdesisyon. Walang disposisyon yan. Kailangan matuto tayong makinig. Purpose kung bakit tayo binigyan ng 2 tenga at 1 bibig. Para mas marami yung pakikinig kaysa pagsasalita. Amen? Ang sabi sa Kawikaan chapter 12 verse 1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Di ba? Ang taong may unawa, tumatanggap daw ng payo. Kailangan natin payo bawat isa. Amen? Salamat dahil meron tayong Bible School na nagtuturo sa atin. Kailangan nating pakinggan. Di ba? Mga estudyante sa Bible School. Malaking bahagi din sa akin ang Bible School. Dahil marami akong natutunan doon. At nailalagay ko sa ministeryo ko bakit napakinggan ko at naunawaan ko na tama yung tinuturo. Amen? Kaya salamat na lang sa Bible School po natin. Glory to God. Karangalan ay sa Panginoon. Sa Masaredo family, salamat sa Panginoon. At sa kabuuan ng mga guro sa Bible School, salamat sa kanila. Bakit? Nagtuturo sila. Nagga-guide sila. Nag-a-advise sila kung paano yung gagawin sa ministeryo at sa iba pang mga bagay. Di ba ang sarap nun na may nagtuturo sa iyo? Yung hindi mo alam, malalaman mo sa ibang tao. Hindi mo pwedeng tuklasin lang yan sa sarili mo lang. At isa pa, ang sabi sa Kawikaan 29 verse 1. Tingnan natin sa Kawikaan 29 verse 1. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Di ba? Kaya kailangan pa rin ng pakikinig. Purihin ang Panginoon. Mapapahamak daw yung mga hindi nakikinig ng payo. At alam naman po natin, sino yung kahangahangang tagapayo? Kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Salamat at mayroon tayong tagapayo. Maging ang salita ng Diyos, isa yan sa tagapayo natin. Sabi 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Tingnan ninyo kung gaano katindi at mapangahawakan natin yung salita ng Diyos. Magtuturo sa atin, magtutuwid sa atin. Salita ng Diyos. Di ba? Siya yung nagre-rebuke sa atin. Pagka may mga mali tayong ginagawa, salita ng Diyos ang kailangan natin. Tinutuwid tayo nito. May mga mali kang desisyon sa buhay. May mga mali kang ginagawa. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Siya yung solido na magtuturo sa atin ng ganap na buhay. Makinig lamang tayo. Makinig tayo sa sinasabi
ng banal na Espiritu. Sabi sa pahayag, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu. Kailangan natin ng pakikinig. Ulitin ko, gaano ka man kayaman, ano man ang pinag-aralan mo, ano man ang edad mo, may edad ka man, matanda ka man, bata ka man, pastor ka man, tagapagturo ka man, mahalaga ang pakikinig. Mahalaga ang pakikinig. Kailangan natin sa buhay. Kailangan nating makinig lagi at hindi puro salita ng salita. Lagi kong sinasabi, dahil sa mga kabataan, sinasabi ko, kung gusto ninyong pakinggan kayo, pag kayo ang nasa harapan, gusto ninyo kayong pakinggan, matuto kayong makinig. Amen? Matuto tayong makinig. Gusto nating pakinggan. Hindi naman tayo nakikinig pag-preaching. Pagka Word of God na, naglalabasan na kung ano-anong kwentuhan na meron. Hindi marunong makinig. Pero pag nasa harap, purihin ang Panginoon! Pakinggan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Galing-galing magsalita. Pero marami ang bagsak pagdating sa pakikinig. Gaano ka mang katagal na pastor, gaano mang katagal na elder, sino ka man, may pinag-aralan ka man, marami ka mang pera, wag kang bumasi dyan. Kailangan makinig ka rin. Siyempre, katapos-tapusan, ikaw pa rin masusunod. Dahil ikaw, yung magdedesisyon. Kailangan nating makinig. Be a good listener. Sabihin nga po natin sa ating mga sarili, be a good listener. Simula ngayon, sabihin po natin, simula ngayon, makikinig na ako lagi. Amen. Lalo tigit, pag preaching time, makinig po tayong lagi. Kahit pastor ka pa, dapat ikaw yung unang nakikinig. Hindi nasa hulihan pa, o kaya kung ano-anong ginagawa. Amen? Good morning po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sumaati ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon na gawin ang kanyang kalooban. Amen? Sa Diyos ang karangalan, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, nagpapasalamat po kami dahil kayo ang nagtuturo sa amin kung paano po namin gawin yung nararapat at kalugdan niyo po kami, Panginoon. Salamat sa mga salita po ninyo na inyong inihayag ngayong umaga pong ito para maunawaan po namin ang kahalagahan ng pakikinig. Salamat, Panginoon, sapagkat kami tinuturuan po ninyo. Hayaan po ninyo na magawa po namin ang sinasabi ng inyong mga salita na kailangan din naman lagi naming makinig. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po kami, Banal na Espiritu, kayong kumilos sa buhay po namin. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, maging ang aming pamilya na hindi po namin kasama, Panginoon, mga nasa ibang bansa. Pagpalain niyo, Panginoon, maging ang buong mga kapastoran sa buong bansa. Pagpalain niyo po kami. Ang Door of Faith Church Organization, i-bless niyo, Panginoon, sa pangunguna ng Pastor Joseph Masaredo at sa buong pamilya po nila at sa sambahayan nila. Pagpalain niyo po kaming lahat, sumaami ng biyaya at pagpapala po ninyo. Sa inyo po ang karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ingat po sa atin.